fourth commandment as Christians. We need to follow the Lord's example. He works, He rested, He worshiped. Dapat talaga, kaya tayo ay nagtatrabaho for 6 days. Kaya yung walang trabaho, maghanap ng trabaho. Yung mga, kasi we are created to work. Meron tayong binigay na Lord na energy. Dapat ay magtrabaho. It is the ordained day for deepening sense of God's presence. Kasi when we worship God, we invite the presence of God to be with us. And mapapansin nyo, it should be done on a regular and a weekly basis. It should be regular and weekly. Kasi nga, 7 days a week. Weekly din naman yung pagtatrabaho. And dapat ay weekly din ay nagtatrabaho ka. Weekly ay meron kang day off. Kaya nga, ano pang lesson dito, in-establish ng Lord itong order, He made emphasis on the essence of work. Ito po yung binabanggit ko kanina. Genesis chapter 2 verse 15, 1 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12. Man is created to work. Ginawa tayo ng Lord para magtrabaho. Ayaw ng Lord God is saying no to idleness, to extravagant lifestyle. Bakit ko binanggit po yun? Kasi yung iba, hindi na kailangan magtrabaho. Kasi mayaman na ang kanyang parents. Meron siya mga binana. Kaya hindi na siya nagtatrabaho. O kaya kung mabuhay, talagang extravagant. Magaganda yung damit, magaganda yung kotse, kahit Sunday, kung saan na nakikita. At extravagant ang lifestyle. Ano nangyayari? Madali. Kahit mayayaman, ay may mga nagsisuicide. Kahit mayayaman, ay parang pagod na pagod sila sa kanilang buhay kasi walang trabaho. Namimiss nila yung sense of fulfillment and sense of satisfaction. Kaya dapat lang ay sundin ang example ng Lord. Magtrabaho at maglaan ng araw ng pahinga. Maglaan ng araw para sumamba sa ating Panginoon. Ano pa? It is a set time for community worship. A day of sacred assembly. Yung magkasama-sama, iba talaga yung tayo'y magkakasama. Ito yung, ano ba yung minawit natin kanina? Pista ng kabutihan. Now, we celebrate this day together. Hebrews chapter 10 verse 25, forsaking not the assembling of ourselves. Ibig sabihin, magkakita-kita tayo. Ito po ay binanggit sa Hebrews 10:25. Ating itong pinapanghawakan. There are 5 steps to Christian growth. Ano yung isa para lumago? Ang Kristiyano, letter G, go to God in prayer. Yung word na grow, go to God in prayer. Maganda na ikaw ay nagpe-pray. Letter R, read the Bible. Ikatlo, obey the Word of God. W is witness. Mag-witness ka, mag-testify, tell the people of the goodness of the Lord. And letter A, attending Bible study or fellowship o yung gawain natin kagaya nito. Anong sabi ng Hebrews 10? Hebrews 10:25. Anong pagkakasabi doon ni Paul? Sa verse 25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Kaya tayo nandito to encourage one another. Kaya initially kanina, bago po ako tumayo, ay mayroong nagpa-pray sa akin. At namatay yung kanyang mother kaya ng umaga, 85 years old, ay nag-pray muna kami ng saglit doon. Kasi iba yung merong nagpe-pray sa iyo eh. Lalo na yung ganung pagkakataon, extended ka mag-worship, tapos mababalitaan mo ganun. And o kaya naman, mababalitaan mo rin na yung iba nagkatrabaho na. Yung iba na-promote. Yung iba may blessing. Yung iba pinagaling. Yung iba kasi nag-ma-attend ng church sa TV na lang. Kasi meron akong
Meron na tayong Jesus the Healer sa Channel 7, sa GMA, Jesus the Healer, alas 5 ng madaling araw. Di ko alam kung napapanood dito eh. Pero sa Pilipinas meron. Sabi ng iba, dyan na lang ako nagsisimba kay Brother Eddie naman eh. Totoo po yun, pero yung message ni Brother Eddie doon, edited na. Ibig sabihin, alam niya naman magturo si Kuya Eddie, parang kulang ng 2 oras. Pero pinapagkasta sa 1 oras. So yung ibang mga paliwanag ay hindi na isinasama. And then hindi ka kasama sa pag-awit. Hindi ka kasama sa patotoo. Hindi ka kasama sa closing prayer. Hindi ka kasama sa opening prayer. At hindi ka nagbibigay ng offering ng tithes. Ayan, doon nagsisimba para hindi. Pero namin-miss niya yung blessing to be with the people. To hear God's answer to the prayers of your brethren. Maganda po yun, na tayo ay merong community worship day of sacred assembly. It is a day to find meaning of life. Na malalaman mo na mahalaga pala ang buhay mo as you study God's Word. Hindi ka malas. Hindi wala lang, nakagawian ko na kasi linggo eh. Hindi, you find meaning in life. Kagabi nga sa aming Bible study ay doon sa Taipa, Wilma, ay pinag-aralan namin yung Acts chapter 3. Pinagaling yung lumpo, pulubi. At nung sinabi ni Peter, silver and gold have I none, but just as I have given by thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Anong nakita natin nung gumaling yung lumpo? Pumasok siya sa temple. Ayaw ng Lord, nagre-remain siya outside the temple. Mahirap man ay mayroong karapatang mapakinggan. The right to be heard. The right to be there, inside. The right to enjoy life. The meaning of life. Hindi pala sapat yung we are begging money for people.